bek-bek, hinalay at ninakawan ng kanyang kamit sa grinder. Isang magandang gabi, ka-Star Buzzer. Ating basahin ang liham mula kay Edward ng Quezon City. Ako si Edward, 26 anyos. Isang virtual assistant na nakatira sa Quezon City. Tahimik lang ang aking buhay. Trabaho, kape, gym, at Netflix. Pero minsan, dumarating yung mga gabi na parang kulang. Yung parang may hinahanap ka. At dun ko nakilala si Mike sa Grindr. Sa mga viewers natin na hindi nakakaalam ng Grindr, ito po ay isang dating app na eksklusibo sa mga miyembro ng LGBTQ community. Sa profile picture pa lang niya ay mapapahinto ka. Morenong makinis, may katawan ng modelo, at titig na parang may sinasabi. Looking for something real ang nakasulat sa kanyang bio. Nag-umpisa kami sa simpleng hi, hanggang sa naging palitan ng selfies, voice notes, at huli, video calls. Totoo siya. Guwapo, matangkad, may abs. Pero higit sa lahat, nakakatawa at marunong makinig. Parang hindi siya katulad ng iba sa app. Parang totoo. Libre ka ba mamaya? Tanong niya, minsang gabi habang umuulan. Nagdalawang isip ako, pero di ko rin napigilan ang sarili. Matagal na rin akong walang tunay na koneksyon, at siya lang ang bumuo sa mga gabi ko nitong nakaraang linggo. Game, puntahan kita, sagot ko. Ang pagkikita. Pagdating ko sa kondo niya sa may Mandaluyong, ay sinalubong niya ako sa may lobby. Naka-hoodie siya at cap. Medyo madilim ang mukha, pero ramdam ko pa rin yung aura ng pagiging model niya. Pag-akyat namin sa kanyang unit ay medyo nagulat ako. Walang masyadong gamit. Isang kama, isang lamesa, at isang duffel bag. Sorry, minimalist ako. Sabay ngiti. Binigyan niya ako ng alak. Matapang, pero sapat para uminit ang katawan. Nagkwentuhan kami. Tumawa. Nakinig siya at pinakinggan ko rin ang kanyang kwento. Hanggang sa unti-unting naging malapit ang aming mga katawan sa isa't isa.
Hinalikan niya ako. Mainit, mabagal, tapat. Hanggang sa bigla na lang siyang tumayo. Kinuha ang duffel bag at may inilabas. Isang posas. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Medyo natatawa pa. Akala ko roleplay. Hindi siya ngumiti. Tumigas ang kanyang mukha. Walang gagalaw. Walang sisigaw. Ang tunay na katauhan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong parang na-freeze. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Hinampas niya ako. Kinuha ang phone, wallet at ID. Saka ako tinali sa kama. Tandaan mo to, bulong niya. Hindi ako naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap ako ng panakot. Pinagsamantalahan niya ako sa loob ng halos 1 oras. Parang wala akong katawan. Parang wala akong pagkatao. Ang kaninang matamis na titig ay naging malamig at mapanlinlang. Pagkatapos, iniwan niya akong duguan at nakaposas. May susunod pa. Sana wag na ikaw. Na-rescue ako dahil may narinig na ingay ang kanyang kapitbahay. Tumawag sila ng guard at dun ako natagpuan. Hubad, umiiyak, nanginginig. Nawala na si Mike. Nag-report ako sa pulis. Ipinakita ko ang screenshots, mga chat, mga larawan. Pero peke lahat ng kanyang info. Kahit ang kanyang pangalan ay hindi Mike. Ayon sa investigador, may ilang biktima pa raw na gaya ko. Lahat ay nakilala niya or lahat ay nakilala siya sa Grindr. Sa bawat gabi mula noon, iniisip ko, kasalanan ko ba to? Ginusto ko bang makipagkita? Umibig? Pero unti-unti kong natutunan, hindi kailanman kasalanan ang magmahal o maniwala. Kasalanan niya ang pagmamanipula. Kasalanan niya ang karahasan. At ngayon, isinusulat ko to, hindi para mag-viral. Isinusulat ko to para mag-ingat ang iba. Yan po ang liham na ating natanggap mula kay Mike na naghahangad lamang ng kasiyahan sa buhay bilang isang bekbek. Ngunit karahasan pala ang kanyang nahanap. Si Mike, ang demonyo sa Grindr app, ay wala pa ring pagkakakilanlan. Pero may sketch na raw ang PNP at kasalukuyang hinahanap pa rin. Sa ngayon, dumadaan sa counseling ang biktimang si Edward at naway maging eye-opener ang kanyang naging karanasan para maging mas mapanuri
at mapanghusga ang ating mga kapatid sa LGBTQ community. Sa mga demonyong modelo sa Grindr at iba pang dating app, huwag niyong hintayin na sa inyo mismo mangyari ang mga kademonyuhan niyo sa inyong kapwa. Magtrabaho kayo ng tunay. Gamitin ang katawan sa mabuting paraan. Dahil willing naman ang mga bekbek na magbayad if the performance is good. Maraming salamat Sir Mike sa pagbabahagi ng iyong karanasan sa Grindr dating app. Naway mahanap mo ang kapayapaan ng loob. Correction, Sir Edward. Tandaan, sa bawat pagsubok ay may pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Maraming salamat at stay positive. Ako po si Star Buzzer. Magandang gabi.